Breaking news po mga kababayan, nakakagulat po ito. Congressman Saldico, masamang balita. Tumakas na po papuntang Amerika. Dala-dala po ang maleta. Kasama ang buong pamilya at katulong. Dala-dala din ang alagang aso at mga pusa. Halaka, eto po, bakit kaya? Inumpirma ngayon ang tanggapan ng Secretary General ng House of Representatives na nasa Amerika na. Itong si dating House Committee on Appropriations Chairperson at ako Bicol Party List Representative Zaldico para magpagamot. Ito po ay sa gitna ng pagkwestiyon ng isang kongresista kung bakit hindi imbitado si Ko sa investigasyon na sinasagawa po ng House Tri-Committee on Infrastructure. Gayong siya ang itinuturong responsable sa insertion sa 2025 national budget na kinasasangkutan ngayon ng mga maanumalyang flood control project. Nanindigan naman ang House Tri-Committee on Infrastructure na hindi pa kailangang ipatawag itong si Congressman Ko dahil umano sa hindi nakasentro sa naturang mambabatas ang kanilang ginagawang investigasyon. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic, kailan umalis itong si Congressman Ko? Alex, hanggang ngayon ay patuloy na tumatanggi ang Office of the Secretary General na ilabas yung detalye ng paglabas sa bansa ni ako Bicol Party List Representative Saldico na siyang tumayong chairman ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress na siyang nagpatibay at tumalakay sa 2025 national budget na sinasabing punong-puno ng insertions. Eto mga kababayan, yung balita pa. Siya lang po ang naglagay ng budget sa kanyang party list na ako Bicol ng 14 billion. Dalawa po yun dalawang party list po yan. Yung kanyang kamag-anak saka siya, ako party list, di ko lang alam kung ano po yung isa. Ang budget na nilagay 14 billion. Tapos yung mga ibang ibang mga party list po 150 million lang. Ito po yung kahina-hinala. Ano po ang meron sa ako party list Bicol? Pagka nagbiyahe ka papuntang Bicol, daig mo pang dumaan sa kalsada na bako-bakong muka sa sobrang butas-butas ito. Yung sasakyan mo, talagang laspag na po ang bumper. Ang hirap po pumunta ng Bicol kasi nga po, grabe ang rough road ng kalsada dyan. Yan din yung mukha ng korupsyon sa Bicol. Ang hirap magbiyahe. Masisira ang bago mong sasakyan dyan. Anong sinasabi ng mga comment dito? Grabe ka, kawatan. Pero pinagtakpan. Kawawang bansa. God bless Pilipinas. Diyan nyo ngayon gamitin ang Interpol. Pag malapit ng pag ipinatawag, bigla na lang nagkakasakit. Pag hindi nabisto, walang sakit, tumakas na yon. Wala ng bilyon, nating Pilipino, takbo na, hirap mong mahalin Pilipinas. Malamang pinalayas na nila, yan bago nag-imbestiga para di kumanta. Hala, may sakit na, kasi may problema na sila. Pag nagkakasakit kasi mga politiko, mga kababayan, may mga kaso. Yan po yung sakit ng politiko, korupsyon. Pag kinasuhan na ng plunder, nagkakasakit, inaatake sa puso, nababaliw. Tamang sinabi ni Senador Marcoleta, may lumabas na ng bansa papuntang Amerika. Lord, kayo na pong bahala sa kanila. Sana kidlatan sila sa muka. Lumang palusot na yan. Pag may kaso, magpapagamot sa ibang bansa. Isang taong di nabubusog, katakot-takot na purusan ito. Pinaalis na nila Romualdez at BBM. Nagdrama lang yan sila. Protektahan nyo si Saldico dahil siyang nakakaalam ng lahat kung sino nag-utos sa kanya sa insertion ng budget. Ngayon patunayan ni BBM na patas ang batas. Pabilikin dapat yan. Hindi lang si Ko, kasama si Kimbo at Romualdez. Maghahanap pa sila ng ibang ididiin para makalusot si Ko.
Kasi madami sila nadadamay dyan. Watching from Tokyo, Japan. O, kita nyo po mga kababayan. Turo ng kurakot kay Sara Duterte. Pero sino ang tunay na kurakot? Saldico, Martin Romualdez, Kimbo, Abante. Sino pa mga kontraktor na sangkot dito? Na may-ari ng mga kontraktor ng DPWH? Grabe na ito mga kababayan. Nakakaawang Pinas. Ninanakawan lang ng mga bayang. Hay nako. Wala sa bansa si ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa impormasyon galing sa House Secretary General's Office, nasa Amerika si Ko para sa medical treatment. Pero hindi pa may detalye ni House spokesperson Attorney Princess Abante ang detalye kung hanggang kailan na mananatili sa ibang bansa si Ko. Legal ang biyahe ng kongresista na suportado anya ng mga travel documents. I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa pagkakaalam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. O, kita nyo mga kababayan, ganyan po ang nasasangkot sa isang issue na skandal. Ang politiko po, nagkakasakit lang yan pag may tinatakasan na problema na kaso sa kanyang bansa. Kita nyo po, lumang tugtugin na yan, spokesperson Abante. Hindi nyo na maluloko ang mga tao. Saan ka nakakita na congressman may-ari ng malaking construction company sa Pilipinas na naging sindikato na ng korupsyon dito sa flood control? Bilyon-bilyon. Si Saldico daw yung may-ari ng private jet na pinagsakyan nung kinidnap si PRRD papuntang ICC. Ito ba yung mga kumakalat na balita? Kaya si Saldico, sangkot pala sa bilyon na flood control issue na ito. Napakalupit, na panloloko. Kaya itong mga diskaya, kinakatay ngayon ng mga Pilipino kasi nga, ito po yung mga nagyabang sa social media. Yari na pati mga anak-anakan nila, delikado. Kasi pinag-iinitan na sila ng mga tao sa kalye. Sa pagdinig ng House Tri-Committee on Infrastructure noong Martes, konestyon ni Navotas Representative Toby Chanco kung bakit hindi imbitado sa investigasyon si Ko. Si Ko ang chairman ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress at tinuturong responsable sa insersyon sa pambansang budget na kinasasangkutan ng maanumalyang flood control projects. Pero katwiran ng komite, hindi pa kailangang ipatawag sa investigasyon si Ko dahil hindi naman ito ang focus ng pagsisiyasat. For that specific purpose that they want to invite Congressman Saldico and including, I understand, Senator Grace po, diba? Because hindi siya kasama sa scope ng investigation ng Infracom. It was not relevant for the scope ng pag-uusapan ng Infracom. But way na hindi relevant na isama itong si Saldico. Siya yung primary suspect dyan eh. Siya yung primary allegedly na pinaka-bossing dyan sa insertion ng budget. Kaya nagkaletse-letse. Kaya napakarami nilang nakurakot dyan. Naghahati-hati sila sa mga project na talagang dinugyot nila at binastos nila ang Pilipino. O nang sabi ng mga comment dito. O tignan nyo po mga kababayan, no? Ang politiko, pagka may kaso, nagkakasakit, naho-hospital. O, tignan nyo po. O yan, sino ba talaga niloloko nito? Kahit tao na may kakarampot na utak, kitang-kita naman na pinoprotektahan nyo si Saldico. Hoy, spokesperson Abante, wag mo nang pagtakpan ng amo mo. Sabi ni Dodong,
Ito yung tinatawag na sabwatan. Nako po, kaya tinatawag na moro-moro na investigasyon ang ginagawa ng Kongreso na conflict of interest. Na yung si Magalong ayaw nilang imbitahin or imbitahan kasi nga mabibisto na nagkakalagayan na nagkikikbacking. O tignan nyo mga kababayan, biglang may sakit no. Nako, sakit ng mga politiko na may malaking kasalanan, sabi ni Music Lover. O talagang ganyan ang magnanakaw. Pag nabibisto, nagkakasakit, magpapahospital sa ibang bansa, at indefinite leave kung kailan babalik sa Pilipinas. Grabe na to, Pilipinas. Nakaw pa more. Tapos mananalo sa eleksyon. Ganun na lang. Naloloko ang mga Pilipino. Bigyan lang ng isang sardinas, masaya na. Kailan kayo magigising? Sabi ni Basti. Nanonood si Basti. Si Bagwis, bata pa, marunong na sa mga isyong ito. Lumang tugtugin na yan, Congressman Saldico. Matuluyang ka sana, sabi ni PH Palpak. Tama siguro, protected si Saldico. Pinakamataas na nakaupo, transparent, dapat BBM. Sabi, tama ka sir, kapag nagbiyahe, ibang mambabatas, naka-update, dapat, pero si Saldico wala, ala ka. Tindi ng balitang ito mga kababayan, halata na pinagtatakpan ng spokesperson na ito. Sabi ng mga komento, it may be relevant in other venues, in other committees. So, ang gustong tutukan ng Infracom, yung mga allegations ng mga anomalya sa flood control projects. At nakita natin, nagsetting na ng direction ang Infracom kung ano yung mga initial na tututukan nila. They wanted to prioritize the flood control projects that were tagged by the President himself as ghost projects. Tiniyak din ni Abante na walang hakbang ang liderato ng Kamara na protektahan si Ko. Give yourself 28 days and become the most... kunwari lang yan, syempre. Sino ba namang aamin na magnanakaw? Syempre, magkakatag yan. Magnanakaw versus magnanakaw, magkakapatid yan. O, saan kayo nakakita? Congressman, sa Kongreso, iniimbestiga ng sarili, mga tanga lang. Di ba mga kababayan, saan kayo nakakita? Iimbestigan mo yung sarili mo, mga tanga. Di ba? O, anong comment nyo mga kababayan? Laging ghost project. Pagka inimbitahan na sa Senado, multo na din. Ay nako, Pilipinas, kailan ka magigising? Tignan yung Indonesia. Yung mga tao doon, nagising na. Nagrarahali po sa labas ng kalye. Napaka-violente. Ang Pilipino, mabait pa yan. Tignan nyo yung mga diskaya. Binomba ng tae at putik. Binato sila at pinagbababaril sila ng malalaking hollow blocks at ibinasag sa gate. Grabe na to. Chairman ng Committee on Appropriations, isa rin sa sinasabing kongresistang kontraktor sa mga maanumalyang flood control projects si Saldico. Sa 15 contractors na pinangalanan ng Pangulo, pag-aari ng kapatid nito ang Sunwest Construction na itinatag ng Ako Bicol Party List Representative. Binigyang diin ni Abante na patunay dito ang pagpapatibay ng Infracom sa motion para sa full disclosure ng mga miyembro nito dahil sa posibleng conflict of interest. Nakita naman din natin yan, remember, napasa din naman yung motion doon sa committee sa Infracom na yung request na mga members na magkakaroon ng, tama ba yung isang motion na napass nila na for those members who would have some conflict? For disclosure. So makikita naman natin na the Infracom is committed to make sure that yung mga dapat na mapasagot sa anomalya ng flood control projects ay talagang isisiwalat at maa-address. Totoo, i-address.
Eh bakit si Pastor Abante, yung tatay mo, kayo may-ari ng mga kontraktor? 'Di ba nung in-interview siya ni Pinky Web, sabi ng tatay mo na congressman ni Garcia na nung binanggit ni BBM ay buti na lang. Yung sa 50 na binanggit ni BBM, wala doon yung mga kontraktor ko. Isipin mo, galing mismo sa bibig ng isang kawatan. Nung binalikan ni Pinky Web, ibig sabihin, kontraktor mo ito? Ay hindi, wala akong kilalang kontraktor. Hala ka. ng investigation na ito. Pero syempre, may proseso, meron lang ding dapat saklawan ayon sa mandato ng committee. Yun naman din yung uunahin din ng Infracom. Alex, dahil sa kasalukuyan pa rin nakaupo bilang representative ng Ako Bicol, si Saldico. Batay sa ating ginawang pagsubaybay sa ating coverage sa mababang kapulungan ng Kongreso, minsan lamang na pumunta si Saldico sa Kamara noong magbukas ang sesyon at magkaroon ng botohan sa speakership noong buwan ng Hulyo. At mula noon hanggang ngayon ay hindi napagkikita si Congressman Saldico dito sa Kamara. O yan ang sinabi ni Marcoleta, mga kababayan, na isang senador ay tumakas na. Nag-uumpisa pa lang ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Talagang alam na ni Senador Marcoleta na may tumakas na. Hindi naman kasi mapipigil ni Marcoleta ito. Wala naman silang power para mag-hold ng ang may bibigay lang ni Marcoleta, lookout order. Alam na kasi ni Saldico na mapag-iinitan siya at ipapatawag ni Marcoleta. Kaya bago pa manalo itong si Senador Marcoleta, nakapag-alsa balutan na. Kasama yung maleta, aparador. Pati yung mga pusa, alaga niyang aso, dala-dala, pati katulong. Dala-dala, yung 14 billion. Yun ang sabi ng komento, mga kababayan, nagbabasa tayo. Diyos ko Lord, Saldico, lumang tugtugin na yan. Ganyan ang politiko. Pag kinakasuhan na, tumataka sa problema na ginawa ng magnanakaw na ito. Nagkakasakit at hindi alam kung kailan babalik. Ganyan po mga sakit na politiko. Pagsangkot na sa mga korupsyon, nagkakasakit na. Pupunta sa Amerika para magpagamot. Hala ka. Lumang tugtugin na yan. Mga kupal kayo. Gano'n ang sabi ng mga komento. Sabi ni Pablo Escobar. Grabe na ito, mga kababayan. Yung kalsada sa Bicol, grabing rough road. Kulang na lang. Tigidig na muka ang dinadaanan mo. Bako-bako ang mga kalsada dahil bitak-bitak. Hindi ginagawa. Kala mo, crater ng bulkan sa sobrang lalim. Pagka dinaanan mo, hindi ka makakaalis. Ganun po parang kumunoy. Mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like po, isang share. Masaya na ako at mag-subscribe po kayo sa ating community. Mabuhay po ng marami, mga kababayan. Ipanalangin po natin si Senador Marcoleta at suportahan po natin, hindi mawawala ang init na ito ng flood control kung nawala yung mga issue ng mga sabongero, PCSO ni Rapi Tulfo na nagpasikat, wala namang nangyari. Ngayon po mga kababayan ng flood control, forever ito hanggat walang nakukulong na mga politiko at mga kontraktor gaya nila Diskaya. Salamat po ng marami.